Excited po ba tayo? Sino may mga problema dito? Aba, wala. Walang may problema. Ang grabe, ha? Mamumblema kayo kapag wala kayong problema. Praise God. Bakit? Ba't ko nasabing mamumblema kayo? Kasi hindi na kayo pinapansin ng dyablo. Sabi ng dyablo, ba't pa kita bibigyan ng problema? Akin ka na. Di ba? Pero yung mga nasa Panginoon, talagang ginagawa ng paraan ng kaaway para pabagsakin. Dapat maging aware po tayo dyan. Para yung ating mindset, kapag may ginagawa ang kaaway sa atin, may mga pagsubok na pinagdaraanan, alam mo na gumagawa ng paraan ng kaaway para tayo pabagsakin. So, ibig sabihin, alam mo na ikaw nasa Panginoon. Amen po ba? Sige po, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, ipanalangin po muna natin ang mga bata para diretso na po sila sa conference room. Kung meron tayong mga katabing bata, i-lay hands po natin sila. Panginoon, salamat o Diyos sa buhay ng mga batang ito. Tunay na sila ay mahal na mahal nyo. At napakaganda ng plano nyo sa kanila. Lord, alam namin sa tuwing sila ay pumupunta sa conference room at dumadako doon sa gawain sa children's ministry, marami silang natututunan. Salamat o Diyos sapagkat kayo ang nagbibigay ng karunungan sa mga teachers nila. Patience na nag-aalaga at nag-aaruga ng aming mga anak. Na inihambili namin sa kanila sapagkat may tiwala kami na ang mga bata at mga anak, ang mga magulang ng mga batang ito ay magpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat sila ay ginagabayan nyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na pong punta yung mga bata sa conference room. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Sister Rosalie. Sino po, Sister Rosalie? Ayan, siya po ay first time na nakadalo dito. And praise God at nakilala siya ni Pastor Mario. Sige po, dyan na lang po. Welcome po, welcome. Yung isang kasama niya, dalawa sila actually. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Rosalie. Dalawa silang dumating dito, kaya lang umuwi kasi walang magbabantay sa bahay. Sige po. Welcome po, and we pray na hindi po ito yung huli na pagdalo nyo. So makasama namin kayo. Amen? Praise God. Sige po, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, ay ating basahin muna yung ating text for today. Ephesians chapter 4, verse 2 to 6. Pwede pong magsitayo tayong lahat? Bigyang galang po natin ang Panginoon sa tuwing tayo magbabasa ng kanyang salita. Ephesians chapter 4, verse 2 to 6. Sabi po rito, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Purihin po ang pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat. Sapagkat dumating kami, Lord God, sa lugar na ito na mayroong bukas na puso't isipan, na malaya kami, Lord, na makakapakinig. Hindi lamang matatanggap ang iyong mga salita, kundi, Lord, isa sa pamuhay namin ito. Ano man yung mensahe niyo sa amin, bigyan niyo po kami ng karunungan, Lord, na maunawaan namin ang mga salita niyo. Salamat sa presensya ng bawat isa na naririto ngayon, maging sa mga kapatid namin na nasa online, na nakakapanood sa Facebook Live. Lord, ang lahat ng mga taong makakapakinig dito, even sa recorded video, dalangin namin, Panginoon, yung impact na mangyayari sa buhay nila may pagbabago. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Bago po tayo magsiupong lahat, muli po nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God. Praise the Lord. Pwede na po tayong magsiupong lahat. Ang topic po natin ngayon is all about unity in the body of Christ.
Sige po, pakita po natin. Yan. Unity in the body of Christ. Kaya minsan pag nakikita natin ito, mga nakaakbay no? Totoo nga bang may pagkakaisa? Baka mamaya nakaakbay ka lang pero nakasimangot ka naman. Pinilit ko lang kaakbayan tong katabi ko eh. Minsan yung kapag meron kami mga team building, ano tayo? Bilog tayo. Kapit bisig. Pag sinabing kapit bisig, mas matindi yun kaysa sa hawak kamay. Hawak kamay, ganyan, pwede bumitaw eh. Pag kapit bisig, nakaganyan yung mga bisig ng mga katabi mo, hindi ka basta-basta mahihiwalay. Hindi ka basta-basta mapapalayo sa kasama mo. Kapit bisig. Unless, nangalay yung katabi mo, gumanyan siya. Nabitawan ka. Amen? Di ba? Nang hinawa na yung katabi mo, ay, ayoko na itong katabi ko. Iiwanan ko na to. Minsan, kahit dikit ka na doon, pero kapag may mga kapatiran na gusto kang bitawan, mapapahiwalay ka sa grupo. So maganda yung magkakasama kayo, kapit-bisig. At isa sa mga natutunan ko dito, kapag kapit-bisig, subukan nyo lang. O kahit sa isang pamilya nyo, sa grupo nyo, barkada, magkapit-bisig kayo, hindi ka babagsak basta-basta. Subukan mong umupo. Hindi ka basta-basta. Dahil yung katabi mo malalakas. Kapit-bisig. Amen po ba? So kapag ganyan tayo, hindi lamang sa braso, maging sa mukha, makikita na maligaya ka, nakasama mo, yung kaibigan mo o yung katabi mo. Dahil ginusto mo, hindi dahil napilitan ka lang. Naalala ko nga po yung isang nakakatanda sa akin na nagkwento, kapag nagmamano daw, hindi ibig sabihin, okay. Minsan pag sinabi ng anak na pag nagmano yung anak, minsan nakasimangot di ba? Minsan igagano mo talaga sa noo mo eh. Pwede ka magmano, nakita ng mga tao, pero yung puso mo, masama loob mo sa magulang mo. Di ba? Daliri, man po. Gaganyan nga no? Alam na magulang mo pag, parang nakasimangot tong anak ko So kailangan, yung pagkakaisa, totoo. Hindi plastic, hindi para makita lang ng mga tao na, ay magalang tong anak ko. Hindi, alam ng magulang. Pagmano pa lang, raddaman niya sa anak niya. Kung nagtatampo, o totoo talaga na ginagalang ka ng anak mo. Amen po ba? Sige po, balikan natin itong verse na ito. Dito po tayo magsisimula sa isang kwento o sa topic natin ngayon patungkol sa pagkakaisa. Mga kapatid, gusto lamang namin sabihin sa inyo at paulit-ulit namin sasabihin sa inyo. Malapit na yung anniversary So, nire-remind namin kayo. Feb 11. Buti na lang, hindi na tapat sa brownout, And next week ay brownout. So, mag-a-announce po kami. Mamaya kung paano gagawin natin for next week. Feb 11, doon ang anniversary natin sa Subic naman, sa SBMA natin gagawin. And praise God, alam ko may gagawin ng Panginoon sa atin. Yung plano natin, yung team natin, hindi motto Naalala ko yung pagkabanggit ni Sister Jenna last time Motto. Hindi siya motto. Team. Yung gagawin natin for the whole year is advancement of God's kingdom. Pag sinabi mong advancement, gumagalaw ka. Hindi stagnant. Hindi lang nakatayo ka, hindi yung umaatras ka, kundi paabante ka. Kanina ay meron po tayong kapatiran, kausap ko, sabi ko, pag may hurt ka sa puso mo, may problema kang pinagdaraanan, walang problema na inaayos ang nangyayari sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin, mag-i-stay ka doon. Hindi ibig sabihin, hihinto ka doon. Meron tayong plano. Kaya nga, advancement. Isang tabi mo siya na inaayos natin ang problema, pero gumagalaw tayo. Kasi marami na mga nangyayari sa atin noon, na kapag nagkaroon ng mga problema, hala, nasaktan siya, hala, may problema siya, hala, ganito. Kailangan ayusin muna natin. Hala, ba't ano nangyari? Para bang, alam mo yon, pag may problema, pati ikaw, hindi ka makagalaw, down ka kagad. Kaya makarinig ka ng kwento, bakit naman ganun? Ba't ganyan? So, alam mo, ikaw mismo, hindi mo kayang tanggapin. Kung ikaw
ay totoong anak ng Diyos at nananampalataya ka at naniniwala ka sa salita ng Panginoon, na sinabi niya na count it all joy, sabi sa James 1:2, pero wag na natin puntahan, kapag meron tayong mga trials na hinaharap. Count it all joy. Magalak ka. Paano magiging magalak, pastor? May problema nga. Yung verse na yun, totoo yun. Pwede kang maging magalak at the same time, kahit may problema, nagpapatuloy ka. Amen. Hindi yung parang yung buong mundo mo ay bumagsak na. Pastor, pasan ko ang buong daigdig. Kung alam mo lang, di ba? Parang Sharon Cuneta yun, di ba? Buhat-buhat ko ang daigdig. Paano ko ito iiwanan? Kung alam mo lang ang problema ko sa pamilya ko, kung alam mo lang ang problema ko doon sa kapatiran, natisod na naman ako. Kaya nga ang tuhod mo, puro sugat eh. Ilang beses ka na natitisod. Di ba? Pag may ganyang part sa buhay natin, inaayos ng Panginoon at the same time, yung goal mo, nagpapatuloy ka. Hindi mawawala sa'yo yung finish line na nakikita mo. Yung gusto mong marating. So habang tayo ay binabago ng Panginoon, nandito si Pastor Nex, nandito ako, nandito ang kapatiran, lahat nandyan, lumalapit tayo sa iisang Diyos, marireach natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. At habang papunta tayo sa Panginoon, nasasaktan ka, nandun yung kapatiran, kung lagi mong pinapansin yan, ginagawa nito, ba't ganyan? Sakit na naman to. Hindi ka makakapaggalaw. Pero kung ikaw ay nandito, Lord, nasaktan ako. Papatuloy ako sa'yo, nakapokus ako sa'yo. Lord, grabe, dinaanan ko na naman tayo. Papatuloy ako. Isa lang Diyos natin, so lahat tayo, didikit. Pagdating doon, may pagkakaisa. Amen! Okay, basahin na natin sa verse 2. Kung maging mapagpakumbaba, kung kayo'y maging mapagpakumbaba, dito tayo bumabagsak eh. Kaya mo bang magpakumbaba? Kapag ikaw nagkasala, kaya mong humingi ng tawad? O ikaw na walang kasalanan, kaya mong patawarin yung tao na nakasakit sa'yo? Dami nagsasabi ng amen, pero amen. Pero pag actual na, pastor, ang hirap. Ang hirap ibagsak yung pagkatao mo para lang bumaba. Kahit alam mo, ikaw may kasalanan, ha? Ang hirap. Siya, akong lalaki, tapos ako lalapit sa kanya. Dapat siya ang lumapit sa akin. Eh, sa mga asawa, ganyan, di ba? Kaya natutulog, paggising, ganun pa rin ang problema. Hindi naaayos, hindi nasisettle. Nagtampo si anak, yung magulang, pinatulan, di ba? Eh, pasaway ka naman eh. Kaya nangyayari sa iyan. Tapos lumayas. Nagbisyo ng kung ano-ano. Na paano magkakaroon ng pagkakaisa kung walang pag-uusap ng maayos? Pero it doesn't mean na may pinagdaraanan kang problema, stagnant na yung pananampalataya mo. Kaya nga tayo nananalangin sa Panginoon dahil hindi natin kayang gawin, pero ang Lord kaya. Kaya tayong baguhin. Amen! May magagawa ang Diyos. Walang imposible. So yung mga bagay na sa tingin mo, wala nang pag-asa, ang laki na ng problema, hindi totoo yun. Ginagawa tayo ng kaaway na maniwala sa Kanya na wala ng pag-asa. Hindi po totoo yan. Tayo ay create ni Lord na hindi hopeless, hindi helpless. Pero pag dumarating tayo sa point na ganyan, ibig sabihin, alam mo na merong Diyos na malalapitan mo at pwedeng makatulong sa iyo. Amen po ba? Kaya kapag ikaw, nahiya ka nang lumapit sa Panginoon dahil sa patuloy na pagkakasala na ginawa mo, sino pang lalapitan natin? Sino pang makakatulong sa atin? Kung nahiya ka na sa Diyos na pwedeng makatulong sa iyo, sino pwede mo malapitan? Yung mga kabarkada mo? Tarali ka, inumin natin yan. Sa inuman lang yan. O tarali ka, punta tayo dito. Pero pagkatapos nun, yung pa rin yung mga problema natin. Pagpapakumbaba. Mahinahon. Pag mahinitin ang ulo mo, hirap no? Pastor, gigil na ako. Paano ako magiging mahinahon? Nakita ko yung ginawa niya. Grabe talaga, no? O, sige kapatid, pinapatawad na kita. Pero yung ngipin mo, nagaganyan talaga, no? Kung mo na uulitin yun, manda ka sa akin. Di ba? Paano yung pagiging mahinahon?
yung kausap mo, yung kapatiran. I remember, meron akong 2 kapatid na nag-away. Kinausap ko sila, bawat isa. Sabi ko sa kanila, pwede bang mag-usap-usap tayo para maayos na yung problema? Grabe. Nung nagkaharap-harap kami, okay sa una, pero nagkasisihan. Halos talaga Sabi ko, Lord, mali ba ako ng timing? Maayos yung gusto kong gawin, pero lalo pang nagulo. Diba? So, kailangan mo talagang manalangin, yung right timing ng Lord, at yung right place kung saan gagawin yun ng Panginoon. So, sabi rito, magtiyaga. Hindi mo pa nakikita, pero nananampalataya ka, mangyayari yun. So, matyaga tayong maghintay. May mga situation na nangyari sa atin, tapos na yun. Move on ka na. Huwag ka mag-dwell sa past. Mag-move on ka kasama ang Panginoon. Mahirap, yes. Pero hindi natin kaya. Kaya ng Panginoon na alalayan tayo. Eto ba, baka mamaya hindi natin naintindihan. Hindi sinabi ng Panginoon na tatanggalin ko ang problema mo. Kahit saan mo basahin sa Bible, hindi niya sinabi tatanggalin ko ang problema mo. Ang sabi niya, tutulungan kita, palalakasin kita, patatatagin kita, manampalataya ka sa akin. So sa panahon na may problema ka, hindi ka mananalangin, Lord, tanggalin niyo po yung problema ko, hindi ko na kaya. Pag ako nananalangin, Panginoon, ang hirap nito. Umiiyak ako sa Diyos, lalo na pag matindi yung problema. Lord, palakasin niyo po yung aking balikat para makayanan kong mabuhat yung mga problemang aking nararanasan. Amen! Kasi kasama mo ang Panginoon sa lahat ng laban mo sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi rito, magmahalan kayo. Pagmahalan ba doon sa mga taong minamahal mo lang? Mahalin mo ang kaaway mo. Yun ang pinakamahirap. Mahalin mo ang kaaway mo. Lord, yun na lang mababait na tao. Huwag na itong, pag nakikita ko, umiinit ang ulo ko eh. Diba? Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. Magpasensya. Na-stumble ka sa Kanya, na-offend ka sa Kanya, huwag mo masyadong dibdibin. Kausapin mo yung tao para hindi na magtagal yung problema. Tapos pag kinausap mo naman, yun naman ang na-offend, ano? Ba't wala naman akong ginagawang masama sa iyo, ah? Ikaw naman, pag may kumausap sa iyo ng mahinahon, pag-usapan nyo, pag-usapan natin, ano pa talaga? Magpatawaran, humingi ng tawad. Yan ang pagpapakumbaba. Amen? Next verse, 3. Sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin kaya, pero ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin para malagpasan natin yung mga problema ang ating pinagdaraanan. Binibigyan kanya ng karunungan. Anong magiging way? Kaya nga ito lagi, 1 Corinthians 10:13. Ano sabi rito? Binibigyan niya tayo ng daan para malagpasan natin yung mga pagsubok nating dinaraanan. Hindi kanya bibigyan ng problema na hindi mo makakayang lagpasan. So iba ang tingin sa atin ng Panginoon. Naniniwala siya na yung pinagdaraanan mo, kaya mong malagpasan. Grabe, no? Lord, ganun katindi, tiwala mo? Ang tindi ng problema ko, malalagpasan ko ba ito? Hindi. Iba ugali natin. Ang ugali natin, Lord, eto na naman ako sa mga problema. Hindi na ako natapos dito. Nakipagbati, okay na. Kinabukasan, iba na naman. Meron naman, para same tao, same people. Siya na naman. Di ba? Hindi na ako natapos sa'yo. Paulit-ulit na lang tayo nag-uusap. Walang katapusan, no dead end. Pero ang Panginoon, ang banal na Espiritu na nagtuturo sa atin para mapagtagumpayan natin yon. Habang lumalakad tayo patungo sa ating Panginoong Diyos, yung focus natin nasa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, unti-unti tayong inaayos ng Panginoon hanggang sa magkadikit-dikit tayo, magkapit-bisig tayo. Amen. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Without Christ, we can do nothing. Kaya nga ang Christian, tanggalin mo ang Christ, I-A-N, meaning I am nothing. Mawala ang Kristo sa buhay mo, walang kabuluhan lahat yan.
Amen po ba? Sabi rito, may iisang katawan, paa, kamay. Ang dami na nag-message sa atin. Pastor Neg, last time, si Angelica, nung Bible study. Makikita natin, si Pastor Akat, nabanggit dito, makikita natin na sa prayer meeting si Angelica, Pastor Akat, sa Bible study. Makikita natin dito na yung message na ibinabahagi namin sa inyo is laging pagkakaisa tungo sa gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Kapatid, hindi ikaw lang. Nagkakaisa tayo, iba't ibang parts ng katawan natin. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi kita kailangan. Ay di lumakad ang kamay. Di ba? Hindi kita kailangan mata. Ay di bulag ka. Di ba? Kahit sa mga kalingkingan na kung anong parte ng katawan mo, napakahalaga. Alam niyo po ba, sabi sa siyensya, nakas naman no? O sa medical nung binuksan ang katawan ng tao, ang ganda tingnan. Ang ganda ng kulay, basta walang sakit Kasi pag may sakit, ba't ganito yung tsura? Yung normal na pagkaka-create sa atin ng Panginoon, napakaganda. Perfect. Ginawa, create tayo ng Panginoon. Subukan natin? Sino Pastor, ikaw na lang. Diba? Ang hirap kayo mabiyak. Ang hirap kayo. Diba, Brother Luis? Ang hirap kaya. Bago ka operahan niya, kakabang ka na. Praise God! Pastor. Yes! Si Tata Pogs kasama natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, Tata Pogs. Yes, si Tata Pogs, ang daming pinagdaanan. Alam niyo, gusto ko i-share sa inyo. Kami ni sobra. Yung? Hindi lang ang dami, multi-million na pinagdaanan. Pero alam niyo po ba, gayahin ko si Pastor Mike, nawala ako. Sabay Hello, JCM Jeddah. Si-share ko lang sa inyo, kausap ko si Brother Luis kanina. Sabi ko, nag-uusap kami doon sa nangyari sa kanya operation. Sabi ko, alam mo, sinasama ko sa prayer, si Tata Pogs, makita natin dito. At one time, someday, makakapagtugtog uli siya. Kaya nga, alam nyo, kanina nandun kami nila, Pastor Mario, Pastor Jimmy. Umaakyat si Tata Pogs. Praise God. Talagang, nasa agdanan pala, sinasalubong ko na si Tata Pogs. Pinuntahan ko si Brother Luis. Sabi ko, Brother Luis, grabe, pinag-uusapan pa lang natin kanina. Eto na si Tata Pogs, Walang imposible sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sino po nakakamiss kay Tata Pogs? Tumugtog. Wow, praise God. Tata Pogs, miss ka na namin talaga. Oh? Baka iniisip ko, Pastor, nagbibig si Tata Pogs, walang gitara, doon na lang sa tiyan. Praise God. Praise God. Alam mo, and Braille, namimiss rin natin yan. Makakasama na, praise God sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga kapatiran. Amen po ba? Iisang katawan. Sige, akyat natin. May isang katawan at isang espiritu. Tulad ng may isang pag-asa. Ngayon, pag may nalihis sa atin, alam mo yan, negative yung kapatid mo, kapatiran, kaya natin to. Hindi natin kaya yan. Magagawa natin yan. Ewan ko lang. Di ba? Meron kang kakilalang ganyan? Ito na ang ganda ng plano natin. Ikaw yan. Bahala kayo dyan. Di ako kasama dyan, Pag nagkabulilyasuan, pagagalitan kayo ni Pastor. Di ba? Kaya, hindi ko kayang gawin to. Baka mamaya pagalitan ako ni Pastor. Kasi nga, negative yung kasama mo, negative ang iba, ikaw, nagtitiwala sa Panginoon, nadadamay ka. Okay, bago tayo magpatuloy, merong kay Pastora Kat yata na message yun. Yung, Galatians 6.1, pakiano lang natin Galatians 6.1. Galatians chapter 6, verse 1. Nabanggit niya ito Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kapatid, kung ikaw ay magpapa-advise, siguraduhin mo, natutulungan ka ng nilapitan mo.
kung ikaw ay mapapalayo sa Panginoon, hindi yan sa Diyos. Amen. Yung mag-a-advise sa'yo ng tama, hindi yung kinausap mo, ay oo nga, ganyan din ang problema ko sa taong yan. Tara na, alis na tayo. Instead na mapaayos ka, lalo kang lalayo. In-advisean ka na lumayo na tayo. Tara na, sa iba na tayo mag-church. Yang pinapatnubayan yan ng Espiritu, hindi ka basta-basta madadala nung taong may problema. Nadamay ka no? Malakas ka Kinausap mo yung taong may problema, pati ikaw may problema na rin. Alam niyo ibig sabihin dito? Sinasabi dito, okay, kausapin mo siya, pero nagpapatuloy ka. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina na set aside mo, mag-usap kayong dalawa, ayusin. Ngayon, pag maano pa rin, may problema pa rin, basta ikaw, tuloy ka. Kasi kung mag-i-stay ka doon, asahan mo, may tendency, pati ikaw, babagsak. Ay, hindi ka na nakapag-move on Kwento na lang, usap na lang kayo, sige, ayusin natin ito kapatid. Di mo alam, napapamper mo na. Tapos napapamper mo yung tao sa problema niya, pati ikaw, damay na. So ngayon, makikita ni Pastor, dalawa na silang may problema. Di ba? Gusto niyo ba na itong problema na to, yung dalawang nag-uusap, parami ng parami na kumakausap sa kanya? Ay, lahat na kayo babagsak. So yung goal, yung plano, hindi mo na maaabot. Kaya kapatid, mag-ingat tayo. Kailangan, pinapatnubayan din tayo ng Espiritu, wisdom, kung paano mo kakausapin, a-advisean yung mga kapatiran na nangihina na, napapagod na, nawawala na ng gana. Pero kung ikaw ay nakakaranas ng ganyan at hindi mo pa nalalagpasan yung problema mo, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos na siyang nagbibigay kalakasan, kapahingahan sa iyo para ka tumayo, bumangon, kahit may sugat ka, lumapit ka sa Panginoon. Siya ang maghihilom ng lahat. The great healer. Totoo bang healer ang Panginoon? Pag ikaw ay may karamdaman, siyang gagamot. Maging ang puso mo, gagamutin ng Panginoon. Ang sarap kaya ng pakiramdam na nagkakaisa tayo. Hindi mo mararamdaman na may problema ka. Amen po ba? May pinagdaanan, grabe, halos maghiwalay na sila, Pero nandito, nagpapatuloy dahil alam nila na mayroong Diyos na tutugon sa kanilang panalangin. Sabi rito, gawin ninyo, verse 1, gawin ninyo yon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Amen. So, pray, lalo na kapag may kakausapin kayong may mga problemang pinagdaraanan. Naaalala ko yung sa Cheddar Arts. Ayan po, nag-start na po yung Cheddar Arts ministry natin. So, meron na kayong mga makikita na mga gagawin na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Si Kenneth, isa sa mga kapatiran natin, pareho kaming mga naka-experience ng bata patungkol sa Cheddar Arts. Pag nag-internalize ka ng isang role mo para umarte, dapat ginagawa mo talaga yon, hindi ka lang umaarte. Ang inaarte mo ay isang baliw. Isipin mo, ikaw ay totoong baliw. Kasi pag magbabaliw-baliwan ka lang, hindi makikita yung pag-arte mo. Ano ibig sabihin? I-internalize mo, gawin mo na as if ikaw talaga yun. Para buhay. So, sa tuwing tayo ay lumalapit at nakikita natin ang mga kapatiran, huwag kang basta-basta magre-react. Baka may pinagdaraanan yung tao. Alamin mo muna kung ano. Iba-iba yung karakter natin, iba-iba yung mga sitwasyon natin. Huwag kang banat ng banat. Diba? Kaya natin yan! Patuloy lang tayo! Pero grabe yung pinagdaraanan ng kapatid mo. Halos magpakamatay na, halos umalis na talaga. Hindi lahat tayo kayang tanggapin yung ganong salita. Kasi sa'yo madali, sa kanya mahirap. Eto mahirap, sa'yo madali. O sa mga ibang kapatiran. Iba-iba ang galaw. Kaya nga yung temptation, hindi lahat pare-pareho tayo ng mga weaknesses. O kung weakness mo, mahilig ka uminom, mahilig ka manigarilyo, pag nakakita ka niyan, pwede kang matukso. Subukan mong iharap sa akin yung isang case ng beer, sigarilyo, o kung ano-ano pa man, hindi ko papansinin yan. Kasi hindi yan ang weakness ko. Alam ng Panginoon ko ano yung weakness ko.
At doon ako inaayos ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan na inaayos pa ng Panginoon. Pag sinabing weakness, makita mo lang yan, nangangati na yung katawan mo para gawin yun. Kaya nga weakness eh. Yung bang hindi mo, ang hirap pigilan. Yan yung sinasabi ni Pablo na yung gusto mong gawin, hindi mo magawa dahil hindi kaya ng katawan mo na iwasan. Yung ayaw mong gawin, siya mong nagagawa. Kaya nga kapatid, matutunan natin na tanggapin ang kapatiran kung sino man siya. Kasi pag hindi mo siya tinanggap kung ano man siya, kung sino man siya, wala tayong pagkakaisa. Magulo yung church. Magulo ang kapatiran. Lagi tayo may problema. Nasaktan ka dito, na-open ka dito, grabe yung sinabi niya sa'yo, hindi ka makakagalaw. Kasi iba-iba yung ating mga characters. Ang mga magulang na may 8 anak, kahit kami, 8 kami magkakapatid, sabi ng father ko, iba-iba ang ugali nyo. Walang may pareho sa inyo. Sa mga teachers dito na nagtuturo, 50 ang tinuturuan, iba-iba ugali niyan. Kaya nga sinasabi ng mga teachers, 2 lang ang kanilang naaalala. Yung pinakamakulit at yung pinakamatalino. Di ba? The rest, kapag medyo matagal nilang maalala yung estudyante na yon. Kasi nga, iba-iba yung mga characters natin. Mag-ingat ka. Baka ikaw ay madala ng tukso. Balik po tayo sa verse na binabasa natin kanina sa Ephesians. Ephesians 2. Yan, di ba? Iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Meron tayong isang pag-asa. Yun ang pinangahawakan natin. Ready ba kayo na magpatuloy tayo? Nagkakaisa? May isang goal? Anong goal mo, kapatid? Ay, ang goal ko, pumunta ng SM. Ako, magkaiba tayo ng goal. Ito yung goal natin sa church, sa ministry. Anong goal mo? Ang goal ko, kailangan ko mag-aral, makapagtapos ng college. Tama yan. Pero anong goal natin na nagkakaisa sama-sama para maabot natin? Yung goal natin sa JCM, advancement of God's kingdom. Sabi ko nga sa kanila, meron kaming pinapair na goal, yung team na ating gagawin, ipupush through. Pero, ano lang yan? Nilay down natin yan. Siyempre, wisdom galing sa Panginoon. Pero ready tayo na anuman ang mangyari, may makasalubong tayo na problema. Kailangan kasama natin ang Panginoon na maayos yun. Amen. Meron tayong part doon sa goal na hindi nagawa, walang sisihan. Kasi along the way, na ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, may mga palpak dyan. At sa pamamagitan ng palpak na nagagawa mo, natututunan mo yan. Hindi yung sisisihin mo ang sarili mo, wala na. Hindi ko na nagawa kasi kasalanan ito. Tuloy. Baka nga, hindi inalaw ng Panginoon na magawa natin yon. Gawin lang natin, sundin lang natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sa tuwing ikaw ay mananalangin, katulad ng panalangin ni Jesus Christ, not my will, Lord, but yours be done. Hindi ang aking kalooban, Panginoon, kundi ang kalooban nyo ang mangyari. Hindi yung, Lord, bakit hindi ko to nakuha? Ba't hindi ko to natanggap? Ba't ako naghihirap? Hindi. Panginoon, I pray na ito ang mangyari sa buhay ko, sa mga anak ko. Pero, kung anong kalooban nyo, yun ang mangyari. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, sa tuwing tayo ay tumatakbo sa ating buhay Kristiyano, kasama natin si Lord. Huwag kang mag-isa. Huwag mo ipagmalaki sarili mo. Hindi mo kaya. Oh, Pastor, ang galing mo magsalita. Pastor, ang ganda ng message mo. Uy bro, ang galing mo umarte. Ang galing mo kumanta. Lahat ang papuri ay sa Panginoon. Pag kinlay mo yung mga papuri na yan, natanggap mo na yung papuri dito sa ibabaw ng lupa, pero hindi ang papuri ng Panginoon. Amen. Hindi nalugod ang Lord. Kasi nga, yung dapat na papuri para sa Diyos, inangkin mo. Galing ko Ganda ko magsalita. Di ba? Kaya nga, nakakalungkot sa maraming kapatiran,
Hindi sila aware na nakukuha nila yung glory na dapat sa Panginoon kinukuha ng tao. Ang sabi rito sa verse 5, tayo'y may isang Panginoon. Alam niyo po, meron kaming kausap ni Pastor Nick na kapatiran. Bilib ako sa kanya. Sabi niya, Pastor, gusto ko pong ma-involve sa ministry, pero gusto ko pong malaman, ano yung ano natin? Ano yung pinaniniwalaan natin? Ano yung pananampalataya natin? Ano yung ano? Kasi may isa lang eh. Alam nga naman, kasama mo sa grupo, iba yung Panginoon niya. Di ba? Grabe, di ba? Paano kayo magkakaisa kung iba-iba kayo ng iniisip? Sabi rito, isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Kaya nga, kung ikaw may pananampalataya sa Diyos at meron kang kapatid na hindi naniniwala o negative, lagi na lang nega, bang maging matatag ka? Kapatid, kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. Hindi mo kaya, hindi ko kaya. Kaya natin sa tulong ng Panginoon. Hindi talaga eh. Meron ako ikukwento sa inyo. Experience namin ni Noemi. Mga taga-Pasig at mga taga-Calao. Alam to nila, Brother Tiloy, nila Sister Witang, Pastora Lalen. Kasi Pastora Kat. One time na, kasi kami yung nag-alternate kami nila, Pastor Nick, Pastor Romy. So, nung time namin na kami ang pumunta sa Pasig para mag-handle ng service doon. Pero bago mangyari yun, April, basta, hindi ko alam kung anong year o 17, basta April yon, kami sa opisina, binibigyan kami ng bigas. Natatanggap namin ng bigas every 15th of the month. Every 15th of the month. So, sa sobrang dami ng bigas na binibigay sa amin, marami, hindi namin kaya ubusin. 4 lang kami, mahina kami sa rice. Pinamimigay namin sa parents ko, sa kapatid ni Noemi. Minsan nakakaano pa kila Mama Lon, kila Pastor Romy. One time, napasarap yata yung mga niluluto ni Noemi, naubos yung bigas namin. Wala pang katapusan ng April. Tapos, in-expect ko, bigas namin, May 15, matatanggap sa opisina. Sabi ko, wala na tayong bigas. So, bili na lang tayo. Siguro kahit mga 5 kilo lang para hindi tayo maubusan. Sabi ni Noemi sa akin, hindi tayo bibili. Bibigyan tayo ng Panginoon ng bigas. Alam ko naman yan, magpo-provide ang Panginoon. Sa May 15, tatanggapin namin yung bigas sa opisina. Hindi nga tayo bibili. Bago magkatapusan ng April, bibigyan tayo ng bigas ng Panginoon. Naniniwala ako dyan. Pero, sige, yan ang faith. Faith mo. Sa sarili ko, Lord, naniniwala naman ako, ipoprovide nyo. Pero siyempre, second option ko, meron naman kaming pambili ng bigas. Alam nyo ba, nung kami ay nandoon na, after ng service doon sa Pasig, dumating sila Brother Tiloy, sila Sister Witang, galing ng Calao. Pastor, kadarating nyo lang po. Tapos na po yung service. So, okay lang. Sabi ni Brother Tiloy, Pastor, may dala akong bigas dyan kasi nag-ani kami ng palay. Sarili ko, namamanghana ako eh. April 29 ata yun. April 30, katapusan, di ba? Sabi ni Noemi, bago magkatapusan, bibigyan tayo ng bigas. So, sabi ni Brother Tiloy, kumuha po kayo para dalhin nyo sa bahay. Alam mo, sabi ni Sister Witang, Tiloy, huwag mo nang bigyan si Pastor kasi may pupuntahan sila, mabigat. Alam mo, sabi ko, Sister Witang, hindi po. Tatanggapin ko yan. Blessing ng Panginoon yan. Sinagot ni Lord yung panalangin na pananampalataya namin. Praise God! Umuwi kami, may bigas. Palakpan natin ang Panginoon. Grabe, di ba? Alam mo yung nananampalataya ka kasi yung nakikita mo eh. May 15 ang bigas namin. Sabi ng Lord kay Noemi, bago magkatapusan, bibigyan ko kayo ng bigas. Nangyari. Kaya nga sabi ko, Sister Witang, hindi po. Kahit mabigat yan, bubuhatin ko yan. Parang 10 kilos yata o 15 kilos yung naibigay sa amin. Praise God. At ang sarap pa kasi sa palay nila. Praise the Lord. And alam ko, Sister Witang, Brother Tuloy, Pastora Lalen, naaalala nyo yan. Kasi tinetestify ko yan. Nakakalimutan ko lang share dito eh. Yun yung pananampalataya na sa tingin mo yung tao, nega, pero magpatuloy ka, hindi, bibigay ng Lord sa atin yan. Amen! Hindi yung negative na tao, nadala mo. Hindi ikaw ang nadala pababa. May isang pananampalataya at isang bautismo. Lahat tayo binaptize sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Dapat may pagkakaisa po tayo dyan. Baka mami, hindi mo alam. Kung hindi si Lord ang iyong sinasamba, sino sinasamba mo? Diba? Sabi rito, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Palakpan po natin ang ating Panginoon Diyos. May pagkakaisa. Tulong-tulong, sama-sama. Mga kapatid, huwag tayong paiiwan. Nag-a-advance eh. Tapos ikaw pabalik. Nagbaback forward. Advancement. Kasama namin kayo. Anuman ang part mo dito sa church. Kaya mga kapatid, ine-encourage namin kayo na kung hinihipo kayo ng Panginoon na maglingkod sa Diyos, sumama sa mga ministries natin dito sa JCM. Kung marunong kang umawit, praise and worship team, o kahit medyo salya ang iyong boses, may magte-train sa'yo. Kahit 10 taon ka lang tinetrain, makakatungtong ka rito para umawit. Amen! Ushering, tagalinis, marami tayong ministry kung saan tayo ginagamit ng Panginoon. Kaya nga kung ano yung nangyayari sa kalingkingan ng part ng body, dama ng buong katawan. Kung masakit, nararamdaman natin na nasasaktan din tayo. Pag sumakit ang ngipin natin, hindi ka halos makagalaw, di ba? Hindi ka halos makapasok eh. Hindi ka makatulog. Dama ng buong katawan. Kaya kung masaya ang isang tao, ang isang kapatiran, masaya din tayo. Kung may mga testimonies na sinishare na napakagandang nangyari sa buhay niya, masaya tayo. Meron ba rito na nag-share ng testimony, naririnig natin, Lord, kilala ko yung tao niyan, bakit nabibless pa? Ako, grabe, pagod na ako. Ba't hanggang ngayon, wala pa akong natatanggap? Meron bang ganon? Sa ibang church. Wala sa JCM? Diba mga kapatid? Nangyayari na pinagpapala ang isa, pero ikaw nakakadama na lagi na lang, Panginoon, tagal-tagal ko na nanalangin, samantalang siya kabago-bago lang, oh. Answered prayer agad. Ako hindi. Baka may binabagong Panginoon sa'yo, ayaw mo magpabago. Check natin ang sarili natin. Ang sabi rito sa 1 Corinthians 12:27, 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo. At bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So ang ulo, ang head ng body, si Jesus Christ. So bawat galaw natin, bawat kilos natin, ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung ang kamay mo ay medyo gumagalaw ng ganyan, hindi normal yan. Di ba? At kapag gumanyan na yan at pumunta pa rito, nagsasayaw ka na. Hindi normal yan. May abnormality sa isang body. Kailangan nagkakaisa. Ang isip ng tao, lumakad, lalakad siya. Ang isip ng tao, uupo siya. May pagkakaisa. Hindi mo pwede sabihin na, ayoko. Doon tayo pumunta, ayoko nga, dito ako. Di ba? Meron mga ganun. Kaya ang hirap-hirap na mag-advance dahil may mga taong pumipigil na ginagamit ng kaaway para makontrol yung gusto mong maabot, yung plano ng Panginoon sa iyo. At gagawa ang kaaway ng paraan para pahintuin yung mga plano na yan. Tapos na tayo dyan. Move on ka na. Yung mga taong naghihiwalay, yung mga boyfriend at girlfriend na naghihiwalay, meron daw mga katanungan, anong gagawin mo kapag nakaranas ka ng nagkaroon ng breakup, nasaktan ng puso mo? Ay, pastor ako, pupunta ako sa barbershop o doon sa beauty salon, magpapaganda ako, magpapayos ako. Ako, pastor, kakain ako ng kakain. Ako, maglulukmok na lang ako, pastor. Anong gagawin mo? Move on ka na. Kahit masakit, magpatuloy ka. Pastor, pag nakikita ko, nakasulubong ko, sakit.
Lalo na may ka-holding hands pa siya. Di ba? Naaalala ko yung nakaraan, Pastor. Masakit, totoo, mahirap. Pero magtiwala ka sa Panginoon, malalagpasan mo yan. Basta sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ba, meron akong isang nakitang kwento sa Bible regarding sa pagkakaisa. Although, may ginawa ang Panginoon. May ginawa ang Diyos. Sapagkat yung pagkakaisa nila, naging grabe. The Tower of Babel. Yung Tower ni Babel, na nagkakaisa sila. Sa Genesis chapter 11. Buksan natin sa Genesis chapter 11, 6-8. Yung mga tao nun, nagkakaisa. Gumagawa sila ng isang tore, ang taas-taas na, halos maabot na ang langit. Grabe, no? Sobrang taas na yun, ah. Parang ko tuloy yung, Jack and the Beanstalk. Yung isang puno, umabot hanggang doon. Pagdating doon, may mga higante. Pagdating doon, medyo mataas na. Ano nasabi ng Panginoon? Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at isang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng binabalak nilang gawin. Alam mo, pagbabasahin mo to, kung magre-relate ka sa ginagawa natin o sa plano natin ng pagkakaisa, magagawa natin ang lahat. Amen! Siyempre, nagkakaisa kayo eh. Hindi nag-aaway. Team building, may ginagawa kayo, grupo nyo. Ito gawin natin. Paano magiging technique natin? Ito, ganyan, ikaw. Hindi, iba. Nagkakagulo kayo. Walang pagkakaisa. Ang gulo. Hindi nyo matatapos yung plano na magawa nyo doon sa grupo nyo. Bakit? Iba-iba kayo ng idea. Pwedeng iba-ibang idea pero dapat marunong kayong tumanggap. Sige, anong masasabi mo? Itong gawin natin. Ay, hindi yan. Pag ginanyan ka, di ba masakit? Basta ka na lang binara, meron kang plano, meron kang dapat gawin, pero ginaganyan ka na. Dapat sinasabi mo yan na, okay, bro, okay sis, maganda yung idea, maganda yung plano, pero ganito muna nang gawin natin. Dapat merong acceptance. Tanggap mo. Sa pag-uusap nyo, may pagkakaisa. Katulad ng ginawa nito. Isa ang pananaw nila, isa paniniwala nila, isa ang goal nila. Mag-create ng tower na napakataas. Kaya nga, sabi rito, hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. So, anong ginawa ng Panginoon? Next verse. Kasi nga, ang gusto nila, makarating sa malagpasan pa. Makaabot dun sa langit. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang sila ay magkaintindihan. Basahin niyo po ang Genesis chapter 11, yung kwento ng Tower of Babel. Tore ni Babel. Mga kapatid, diyan nag-start na nagkagulo-gulo ang mga wika ng tao. Amen. Kaya nga, nung nagkagulo na sila, hindi na sila nagkaintindihan, hindi na nabuo yung tower, hindi na naayos. Kaya ngayon, merong Inchik, merong Hapon, at merong iba't ibang mga wika na hindi na sila nagkakaintindihan. Kaya nung naghanap yung isang language na nasaan na yung mga tao, nasaan na yung mga ibang kasama natin, nasaan na yung unggoy? Sumagot tuloy yung Hapon, kamukha mo? Di ba? Wala, hindi na nagkakaintindihan eh. Yung Inchik, nagsalita na rin. Hindi na niya makita yung nanay niya. Papuntay na lang, sabi niya. Pumunta ka na, sabi niya sa anak niya. Pumunta ka doon sa nanay mo. Goto, mami, sabi ng Chinese. Goto, mami. Lumabas na yung Chinese. Iba-ibang mga wika. Kaya nga, goto, mami. Goto, mami. Pumunta siya doon sa mami niya. Praise God. Nawala tuloy ako, sabi ni Pastor Mike. Pastor Mike, help me. Sabi ganun. Praise God. Doon nagkaiba-iba, doon nagkagulo-gulo, nawala ng pagkakaisa. Pero mga kapatid, hindi natin ito gagawin para lagpasan ng Diyos na may pagkakaisa. Kaisa tayo Gawin natin yung goal natin Kahit wala si Lord, okay lang yan. Basta nagkakaisa tayo, mawawasak tayo. Anumang business na ginagawa mo ngayon, hindi mo isama si Lord, babagsak yan. Anumang relationship ng pamilya, ang saya nyo, pero wala si Lord sa buhay nyo, babagsak yan. Isama nyo si Lord sa buhay nyo. Parte siya ng ginagawa natin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon.
Praise God. Paano kung yung pananampalataya mo talaga kakaiba doon sa pananampalataya ng iba? Hindi tayo magkakaisa. Kailangan may pagkakaunawaan, magkaintindihan ang mga kapatiran. At ang sabi po rito, alam nyo, sa 1 Peter 5:8, iyan natin. Anong gusto ng kaaway? Para hindi ka magkaisa. O sa akin, guluhin yung grupo. Napanood ko ito sa isang National Geographic. Katulad ng nakalagay dito sa verse 8, 5:8, 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway nyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. So ganyan ang kaaway. Parang isang leyon na dahan-dahan, nasisilain ka, hindi mo mararamdaman. Kala mo okay ka pa, pero ang layo-layo mo na sa Panginoon. Nung nakapanood po ako ng National Geographic regarding sa mga animals, yung lion, yung kanyang prey o yung kakainin niya, yung lalapain niya, hindi yan lalapa sa isang grupo na napakarami. Halimbawa, yung herds ng mga buffalo o kaya maraming elephant, hindi yan basta-basta susugod. Maghahanap yan ng may mahihiwalay na mahina. So isang grupo yan na naglalakad, tapos yung maliit doon na mahina maglakad, yun ang dahan-dahan niyang pupuntahan. Hindi niya basta igagrab kagad, lalapain. Dahan-dahan hanggang sa mapalayo na siya sa mga kasama niya at nag-iisa na siya, doon siya lalapain. So walang magawa yung mga iba, kundi kinakain na ng buhay yung kasama nilang mahina. Kaya kung mahina po tayo dahil paulit-ulit yung problema pinagdaraanan mo, sino bang malakas dito pag may problema? Wala naman, di ba? Mahina ka down ka Dumarating nga sa point na halos late ka na darating. Bakit? Kasi magpapapansin ka na may pinagdaraanan ako, pastor, hindi mo ako pinapansin, malilate lang ako. Dati ang aga mo dumarating, di ba? Pero nung mga huli na, nalilate ka. Bakit nga? Kasi may hurt, may ill feelings. So ngayon, kapag mahina ka, aatakihin ka lalo ng kaaway. Lalo na pag hindi ka pinapansin ni pastor. Nadaanan ka minsan. Hindi naman sinadya ng pastor, pero sa'yo, ibang dating. Sabi ko iba talagang sa akin ni pastor So habang ikaw ay nakakaranas ng ganyan, lalo kang inaatake ng kaaway. Darating ang panahon, hindi ka na late, hindi ka na sumisipot. Di ba? Ganon ang nangyayari. Makikita mo na lang na nawawala ka na sa relasyon mo sa Diyos. Tapos, matagal na panahon, babalik ka, sis, bro, miss ka na namin. O nga po, pastor, nakadating uli ako. Miss ko na rin kayo. Alam mo, nasa sa atin po yan Kung paano ka mananampalataya sa Diyos, pagtitiwala na may gagawin siya sa buhay mo. Amen. Magtiwala, manampalataya sa Panginoon. Ang sabi po rito, kailangan nating magkaisa sa isang goal, sa isang vision, sa isang team, which is advancement of God's kingdom. Mga kapatid, naririnig lang po natin yan. Pero alam niyo ba ibig sabihin ng team natin? Advancement. Move ka lang, galaw ka lang, kilos ka lang. Merong mga kapatiran nga dito na nakausap ko na, grabe, pastor, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon ngayon sa atin. Talagang parang ang saya ko, sarap na pakiramdam ko. Ewan ko kung sino nakakasama dito sa atin, na nagpapatuloy tayo. Di tulad ng mga nakaraang panahon, na lagi na lang tayong lugmok. January, anniversary, bago mag-anniversary, ang daming problema. Meron nang gustong umalis, meron nang gustong mawala. Pero ngayon, anniversary, malapit na. May pinagdaraanan pa rin. Pero yung mga tao, nagpapatuloy na. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Kaya kung magpapaiwan tayo, mga kapatid, baka makita mo, yung flow pa pa ganyan, ikaw pa pa ganun. Sumama po tayo. Makiisa tayo. Makibahagi tayo sa plano ng Panginoon sa buhay natin at sa JCM Ministry. Amen po ba? Sino pong member ng JCM family dito?
Meron po bang anak sa labas dito? Nagkakaisa po tayo. Kahit yung mga ibang kasama natin sa ibang church, kung sila'y mananampalataya, nagpapatuloy, magkakapatid po tayo sa pananampalataya. Kaya nga nakakalungkot na merong mga churches, parehong mga born again, parehong nananampalataya sa Diyos, nag-aaway-away. Sa lugar nga lang namin born again church, ang katabing building, born again church din. Hindi na lang kayong magsama, di ba? Magkatabi talaga no? Bakit? Ay, kasi po, iba yung sa amin, iba yung sa kanila. Ha? Parehong born again? Meron nga isang sitwasyon na talagang umalis siya sa church nila, malaking church. Nagbibigay ng mga flyers sa labas. Nakalagay doon, huwag ka maniniwala dyan sa pastor na nandyan, sapagkat mali yung ginagawa niya. Dati siyang nandun, pero nagkaroon ng problema. Totoo po yan, malaking church. Nagbibigay ng lahat, hinaharang niya. Ito po, ito yung mga ginagawa ng mga pastor na yan, ng pastor na yan. Gagawin po ba natin yon? Kung ginagawa niya yon, hayaan na natin siya sa Panginoon. Sapagkat pag sinabi mong born again ka, may relasyon ka sa Diyos, naniniwala ko, may conviction. Amen. Yung conviction na yan ang magbabago ng buhay mo. Ngayon, kapag nawala na yung conviction na yan at wala nang nagsasabi sa iyo, wala nang banal na espiritu na nagko-convict sa iyo na mali yan, ibig sabihin, ginagawa mo na yung gusto mo, hindi yung gusto ng Panginoon sa iyo. Kaya may danger po dyan. Hayaan natin na mag-flow tayo sa banal na espiritu. Amen po. Meron po ako ipapakita sa inyo na isang video. Sige, pakiano po natin, Sister Angelica. Panoorin po natin. Ay, wala lang po maglalabas ng popcorn. Hindi po ito pelikula. Ano lang, portion lang. Baka may maglabas ng popcorn. Manonood tayo ng sine. Smarter to travel in groups. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sino nakarelate dito? Kaya nga sabi ko siya, pag may mga naiiwan na isa, pag hindi mo tinulungan, maaaring masila ng kaaway. Tulungan po tayo. May pagkakaisa. Pagpatawaran tayo. Humingi tayo ng tawad. Kung tayo nagkakamalit, nagkakasala, magkakaisa sa pananampalataya, isang plano, hindi tayo mapepenetrate ng kaaway. Kung nararamdaman mo yung sugat ng kapatiran, magtulungan tayo para mahilom yun kasama ng ating Panginoon. Amen? Pagkakaisa. Pagkakaisa po mga kapatid. Ang sabi po rito, spread love, not hate. Walang division, walang arguments, walang rebellion. Teamwork. Kapag medyo nahihiwalay tayo sa gusto ng Panginoon, iba yung plano mo. Maaring, hindi ka nga dito kung ganyan talaga yung plano ng Panginoon sa iyo. Baka meron kang gagawin sa ibang church. Ako po, pinag-usapan nga namin ni Pastor Nex yan Sa akin walang problema kung may magpapaalam as long nakalooban ng Panginoon yan. Amen! Hindi po yung umalis siya kasi nasaktan siya. Kasi merong nangyari. May ginawa sa akin. Hindi po. Dapat maayos.
Kasi may mga istorya sa Bible din, katulad ni Paul, saka si Barnabas, nagkaroon din ng heated arguments. Kasi sinasama nila yung isa sa mga disciples nila. Sabi ni Pablo, ayokong kasama yan. Iniwanan tayo niyan sa isang lugar. Sabi naman ni Barnabas, hindi, sama natin siya. Sama natin siya. Nagkaroon ng arguments. O maghiwalay na lang tayo. Dito ako, diyan ka. Naghiwalay sila. Pero hindi ibig sabihin na naghiwalay sila. Hindi na sila iisa. Alam niyo po ba na dumami yung ministry ni Pablo at yung ministry ng kasama niya. Pero hindi sila nagkaroon ng problema dahil dumating sa time na maayos pa rin sila dahil meron silang iisang Diyos. Amen po ba? Nung ako po ay member ng youth ministry, doon po ako lumago sa isang malaking church. Nung bata pa po ako, nung kaboborn again ko lang, active po ako, isa po akong leader sa youth. Pero may pinagawa ang Panginoon sa akin na gagamitin niya ako sa ibang church. Sabi ko, Lord, ini-enjoy ko na yung mga kapatiran dito. Active po ako, Lord. Sabi ko, parang may pinapagawa po kayo sa akin sa ibang lugar. Alam mo, matagal. Siguro, months din bago sinabi ko na sumunod ako sa Lord. Sinabi ko sa youth leader namin, sabi ko sa kanya, bro, may pinapagawa ang Diyos sa akin sa ibang church. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, bro, sabi niya, alam mo, David, alam ko na yan eh. Inano ko sa Panginoon yan eh. Lord, wag mo na si David, kailangan ko pa siya dito sa ministry. Pero hindi ko kayang gawin yun. Kasi kung ano yung plano ng Panginoon, mangyari sa'yo. Grabe ang pakiramdam ko nun ah. Confirm sa leader ko, nagagamitin ako sa ibang church. Sabi niya, kausapin natin yung youth pastor natin para magpaalam ka. So, nagkaroon kami ng appointment sa youth pastor, nagpaalam ako, sabi niya sa akin, David, yung gagawin mo is yung kalooban ng Lord. Ano man ang mangyari, bumalik ka man dito o hindi, leader ka pa rin. Magka-problema ka sa labas, babalik ka at tatanggapin ka namin, leader ka pa rin. Ay, grabe, pakiramdam ko. Kasi alam kong confirm na yung pinapagawa ng Diyos sa akin, mangyayari. Amen? Maayos, smooth. Hindi yung umalis ka dito, ang dami mong problema. Kasi yung hindi mo nalagpasan na problema dito, pumunta ka sa ibang church, may encounter mo pa rin yan. At hanggat hindi mo nalalagpasan yung problema mo, makaka-encounter ka pa rin ng mga problema na ganun din ang sitwasyon. Amen? Ang gusto ng Panginoon, malagpasan mo ang problema ng may katagumpayan. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Praise God po. Dahil alam niya, hindi natin kaya. Without Christ, we can do nothing. John chapter 17, verse 21. Ilang verses na lamang po bago po tayo dumako sa ating communion. John 17:21. Si Jesus Christ ay nanalangin na, kasi tapos na eh, past tense. Nanalangin para sa future ng mga mananampalataya. Hanggang sa atin po, hanggang sa susunod pa ng mga henerasyon. Ama, maging isa nawa silang lahat. Amen? Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Sa yan ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkakaisa. Iba't ibang mga pinanggalingan, iba't ibang mga pamilya na lumaki tayo, iba't ibang ugali, pero habang lumalago tayo sa relasyon natin sa Diyos, nagiging isa tayo. Amen! Sabi po rito, sa Acts chapter 2, verse 46 to 47. Acts 2, 46 to 47. Sabi po rito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Gagawin po natin yan sa communion natin. At may malinis na kalooban. Next verse. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng mga tao. Abay, kung ikaw ay lagi na lang maraming nai-stumble sa iyo, check mo sarili mo, baka talagang
Meron kang ginagawa na na-offend ang ibang tao. Ayaw mo magpabago. Pastor kasi sensitive siya eh. Kaya lagi na lang siya na-offend. Check mo sarili mo, baka mamaya may nababanggit ka, may nagagawa ka na nakaka-offend naman talaga. Amen! Check natin, bawat isa sa atin para may pagkakaisa. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Alam nyo, mga kapatid, sabi nila, hindi tayo after ng quantity. Totoo naman, sa quality tayo. Na tayo ay lumalago ng totoo sa Panginoon. Ang quantity, kasunod na lang yan. Nadaragdagan ang mga kapatiran sa church sapagkat nakikita dito ang pagkakaisa na kasama ang Panginoon. Amen! So, hindi mo na hanapin na, bakit kaya siya? Nasa na? Ba't nawawala siya? Gawin mo yung part mo, si Lord ang magdadala ng mga tao dito. Hindi siya come and go. Pupunta rito, aalis din, hindi na magbabalik. Quality, nagpapatuloy sa Panginoon sapagkat nakikita niya dito sa atin yung galaw ng Panginoon. Pumunta ka sa isang church na nakikita mo na, ay, para namang walang peace dito. Parang nagsasaya lang, nagpupuri, pero parang walang Holy Spirit na di ba? Mararamdaman mo eh. Kasi nga, iba pa rin yung presence ng Panginoon na nararamdaman natin. Babalikan mo. Meron sa ating mga kapatiran dito na nag-i-stay until now at nagpapatuloy. Bakit? Nararamdaman niya ang presence ng Panginoon dito sa church natin. Amen po ba? Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Paano natin ma-maintain yung pagkakaisa? Number 1, develop an attitude of acceptance in the church. Matutunan natin, natanggapin yung bawat isa. Ano man ang kahinaan niya, ano man ang ugali niya, ano man meron siya, tanggapin mo siya. Parang yung mag-asawa lang eh. Nagpakasal ka sa asawa mo, tinanggap mo siya kahit na anong ugali niya. Hindi yung naghilik lang, hiniwalayan mo na. Ba? Naghihilik ka pala sa gabi, iwalay na tayo ng kwarto. Di ba? Di ako makatulog sa'yo. Ganun lang. Tanggap mo siya. Nagkamali siya, humingi siya ng sorry. Pagpatuloy ka magtiwala sa Kanya. Ganun din tayo sa Panginoon. Hindi niya tiningnan kung ano ugali meron ka. Ang tigas ng ulo mo, ang kulit mo. Sabi ng Panginoon, naniniwala, nananampalataya siya, may tiwala siya sa atin. May tiwala ang Panginoon sa atin na pwede tayong magbago. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen. Di pala nananampalataya ang Diyos sa atin. Alam niya na magagawa natin na magpatuloy sa Panginoon. Sabi rito, control your tongue. Taming your tongue. Kasi kung yung tongue mo, ganyan, nakakasakit ka talaga, ma-offend ka talaga. Lagi na lang may ma-offend sa iyo. Number 3, encourage and support each other. Lagi nating po yan sa atin, sa mga kapatiran, na sa tuwing makikita mo, hindi ka nakasimangot. Hello, hindi. Talagang ine-encourage mo. Hello po, kumusta ka na? Yung para bang kahapon lang kayo nagkita, tapos pagkita mo ngayon, kumusta ka na? Parang isang araw lang tayo hindi nagkita. Pero yung yung excitement sa'yo, makikita sa mukha mo na miss mo yung kapatiran. Amen! Dapat ganun yung attitude natin, di ba? Iiwanan ko po sa inyo ang salitang ito bago po tayo dumako sa ating communion. Magsitayo po tayong lahat. Kung may pagkakaisa sa atin, lahat ay kaya nating gawin sa tulong ng Panginoon. Katulad ng napanood natin sa video, yung mga enemies nila, kakainin na lang sila, guguluhin sila, may iwan yung isa, pero nagtulong-tulong sila para hindi sila maatake ng kaaway nila. Amen po ba? Tulong-tulong at pagkakaisa at pananampalataya sa isang Diyos, may goal tayo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang mga bagay na imposible, posible, sapagkat yan ang sinabi ng Lord. With God, all things are possible. Nananampalataya po ba tayo? Praise God. Sa oras pong ito ay ine-encourage ko po
Kung sino man sa atin, ang medyo napapansin mo na para kang hindi lumalago sa pananampalataya o wala kang personal na relasyon sa Diyos. Baka uma-attend ka lang, pero yung pala, kulang. Parang hindi ganun yung relasyon natin sa Panginoon. Ito yung time na kumakatok ang Panginoon sa puso natin. Tanggapin natin sa buhay natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Amen. Hindi sinabi ng Bible na isang beses mo lang tatanggapin ng Panginoong Jesucristo. At hindi rin sinabi na maraming beses mo tatanggapin ng Panginoon. Sa araw na ito, kung nakikita mo at nararamdaman mo yung relasyon mo sa Panginoon ay medyo aandap-andap na, lumapit tayo sa Kanya. Muli natin buksan ang puso natin. Papasukin natin at maghari siya sa puso natin. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Sumabay po kayo. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa ginawa niyo sa buhay ko. Ako ay isang taong makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan. Panginoong Jesucristo, alam kong kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako maligtas. At sa pananampalataya ko, tinatanggap ko kayo sa aking buhay. Kayo po ang maghari bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, susulong ako ayon sa plano nyo. Kung ano man ang nakaraan ko, naniniwala ako na ako'y pinatawad nyo na sa lahat ng aking mga kasalanan. Binuran nyo na ito, Panginoon, at hindi nyo na inaalala pa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinigay nyo sa akin. Maging sa kagalingan sa lahat ng aking mga karamdaman, simula ulo hanggang paa. Salamat po sa banal na dugo nyo na dumadaloy sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lamang po mananalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin na patuloy na umaasa at naniniwala na may gagawin kayo sa amin. Thank you, Lord, sa mga kapatiran na muling sinusuko ang kanilang mga buhay. Pinag-ahari kayo sa kanilang puso at kayo po ang nangunguna sa kanila. At sa bawat isa sa amin, kung meron kayong inaayos, Panginoon, Lord, we pray na maging matabang lupa kami, Panginoon, na daluyan ang inyong mga salita, na magiging buhay ito. May mga mangyayaring pagbabago sa aming pagkatao. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po.